pangyayari na medyo conflict po, no? Kaya pero praise God po dahil narito po tayo ngayon, no? At upang purihin, sambahin ang ating Panginoon, no? Upang pag-aralan po yung kanyang mga banal na salita. Ngayon po, ang umagan po na ito, no? Ang pag-uusapan po natin, no? Ang mensahe po sa atin ng ating Panginoon ay question about commitment, no? Ano ba yung commitment? Sa Tagalog, pangako or isinumpa na gawain, no? Kaya kung tatagalogin natin, tanong tungkol sa pangako, question about commitment, no? Ang atin pong reference verse ay dito po sa mga taga-Filipos chapter 3 verse 7 to 14. Check ko po ulit yung sa online, okay lang po ba? Maliwanag po. Okay po, maraming salamat po. Ang ating pong reference verse, mga taga-Filipos, chapter 3, verse 7 to 14. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo, no, sa mga taga-Filipos. Basahin po natin. Verse 7, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Verse 9. At lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Verse 11. Upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Verse 12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Verse 13, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap ng marating ang layuning nais kong makamtan. Verse 14. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Kung titignan po natin yung naging buhay, no, ni Pablo sa Biblia, talagang ginamit po siya ng Diyos upang magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. At ang resulta nga po, no, marami ang nanampalataya, no? Kung titignan po natin sa Biblia, no, yung mga taga-Filipos, mga taga-Corinto, no, mga taga-Epeso, sa Roma, sa Galacia, sa Colosas, at sa Thessalonica. Lahat po ng lugar na ito ay pinuntahan ni Apostol Pablo upang magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, no? Kaya masasabi natin po, no, na si Pablo, no, siya po ay isang taong nakatuon kay Kristo, no? Kung ang pag-uusapan po ay commitment, no, sa Panginoon, nais ba natin na magkaroon ng buhay na katulad din, no? Katulad din ni Pablo, no? Sa atin pong buhay bilang mananampalataya, mga kapatid, meron po tayong kanya-kanyang commitment sa Panginoon, no? Last time nga po, no, ang nabanggit nga po ang ating youth pastor na si Pastor Robbie, yung tungkol sa growth, no? Yung season of growth, no? Napaka-importante po ng growth o yung pagbunga sa ating mga mananampalataya kasi diyan na rin po pumapasok yung commitment, no? Kaya po kapag pinag-usapan na po yung commitment, ang unang tanong po diyan ay what have you been willing to count but lost for Christ, no?
Ano po ibig sabihin nito, no? Ano ang mga bagay daw na pinapahalagaan natin pero kaya natin itong i-give up, no? O ipagpalit alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo, no? Sabi nga po, no, kung babalikan po natin yung verse 7, ang sabi ron, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagaan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon, no? Yung mga bagay na naging mahalaga sa atin, no, walang halaga ang lahat kumpara sa ating pananampalataya kay Kristo, no, yung ating paglilingkod kay Kristo, no. No? Ano po ba itong mga ito, no? Pwedeng social life, no? Or yung ating career, no? Mas mapapawalang halaga natin to, no? Magkaroon lang tayo ng faith or yung paglilingkod sa ating Panginoon, no? Kaya po pwede natin itanong sa ating sarili, ano ba talaga yung ating priority, no, sa buhay, no, bilang mananampalataya. Kaya pangalawa, ang kapag pinag-usapan yung commitment, no, pwedeng itanong pangalawa, what have you been unwilling, no? Kanina willing, no, pero ngayon, what have you been unwilling to count but lost for Christ? Ibig sabihin, kung yung kanina may mga pinapahalagahan tayo dati pero kaya natin itong i-give up alang-alang kay Kristo, no? Dito naman po sa pangalawa, no, itinuring natin, no, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala kay Kristo Jesus, no, ating Panginoon, no? Makamtan lang natin ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, no? Sabi nga po sa verse 8, no, ang sabi ron, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. No, ang sabi rito, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, no, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, no? Ang sabi nga po, no, meron pong isang pastor ang sabi, ang pagbibigay daw po natin, no, ang pagbibigay ay hindi nasusukat sa kung ano ang iyong isinuko kay Kristo, no, kundi sa kung ano ang iyong pinipigilan o kung ano yung pwede mong i-sacrifice, no? Yun daw yung pagbibigay, no? Ganun din kapag pinag-usapan na po yung dedication at commitment, no? Kung ano yung kaya nating tiisin, no? Kung ano yung kaya nating isakripisyo para sa Panginoon, no? Doon masusukat ang ating commitment para sa Kanya, no? Pangatlo, kapag pinag-usapan yung commitment, ang tanong, pangatlo, how long has it been since you measured your growth in Christ, no? Gaano nakatagal mula nang sukatin natin, no, ang ating paglago kay Kristo, no? No? Kaya kung babasahin natin yung sa verse 12, no, kanina, ang sabi roon, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus, no? Ang sabi po dito ni Apostol Pablo, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, no? Ibig sabihin po, hindi po salvation yung sinasabi po ni Apostol Pablo rito, no? Ang sinasabi po niya rito ay may kinalaman sa paglago o yung growth ng isang Kristiyano, no? Yung Christian growth, no? Kung titignan po natin yung mga nagawa ni Pablo, no? Maraming mga na-convert into Christian, no? Churches started, no, in different area, no? Nababasa po natin yung sa Biblia. Nagsimula na yung simbahan sa iba't ibang lugar, no? Pero yung pong church po na sinasabi dito sa Biblia, hindi po ito yung physical church. Hindi po ito yung bato, kahoy na may bubong, no?
Yung sinasabi po na church dito ay mga grupo ng mga mananampalataya. No? No, at dahil sa kanilang pananampalataya, masaya nilang tiniis ang mga pag-uusig na naranasan nila noong mga panahon na iyon. No? Maski sila ay tinutugis, hinuhuli at pinapatay. No? Masaya nila itong tinanggap. No? At kahit na malaki ang naiambag ni Pablo sa malaki yung naiambag niya sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Hindi pa rin daw po siya satisfied ayon po dito, no? Sabi, mas gusto pa niya na mapalapit sa Panginoong Hesus, no? Ang sabi nga po, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. No? Pang-apat, no, kapag pinag-usapan ng commitment, ang tanong, are you harboring grudges that hinder your service for Christ? No? Nagkukubli ba tayo o nagtatago ba tayo ng galit o sama ng loob na nakakahadlang sa iyong paglilingkod kay Kristo? No? Kung babasahin po natin yung verse 13, ang sabi po dito, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Ito po kasing mga sulat na ito po ay sulat ni Pablo, no? Doon sa mga mananampalataya, doon sa Filipos. No? Kaya, ang nais po kasing iparating sa ating ni Apostol Pablo na kinalimutan na ang nakaraan at pinagsikapan na makamtan ang nasa hinaharap. No? Kadalasan po kasi mga kapatid, yung may mga nakatago tayong galit o sama ng loob, no? Iyon daw po yung nagiging hadlang, no, sa ating paglago, no, sa ating buhay bilang mananampalataya. Ito yung nagiging balakid sa ating paglilingkod sa Panginoon, no? Nakakaapekto raw po ito, naapektuhan yung ating commitment sa Panginoon, no? Kadalasan daw po, kapag patuloy natin ito ginagawa, no, nabibigyan daw po natin ng kalungkutan ang banal na Espiritu. Ito po yung sinasabi dito sa mga taga-Epeso, chapter 4, verse 30 to 32. No, ang sabi po dito, at huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. No, ang Espiritu ay nagdadalamhati daw, sabi, no? Kapag hindi tayo nagpapatawad. Kapag patuloy tayong may sama ng loob, kapag patuloy tayong may puot o galit, no? Sabi pa nga rito ay nambubulyaw, no? Nanlalait, nananakit ng damdamin ng kapwa, no? Nabibigyan daw po natin ng pagdadalamhati, no? Ang banal na Espiritu. Kaya ang sabi po sa atin dito, maaari tayong magpatawad dahil pinatawad na tayo ni Kristo, no? Ang sabi nga po dito sa ating binasa sa verse, no? Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ito pong mga kapatid, no? Ito po ay bahagi ng ating yung growth, no? Yung ating pagbunga, no? Yung ating yung Christian growth na tinatawag. Kaya pang-lima, ang sabi, kapag pinag-usapan ang commitment, no, ang sabi rito, are you ready for the return of Christ? No? Handa na ba tayo sa pagbabalik ni Kristo? No? Sa verse 14, ang sabi po rito sa verse 14, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. No? Kaya po, pang-lima, no?
kapag pinag-usapan na po yung commitment, no? Sabi nga po dito, ready na raw po ba tayo sa pagbabalik ni Kristo, no? Sabi po ni Pablo dito sa verse 14, no? Yung pagpapatuloy niya na gawain para sa Panginoon, yung kanyang commitment para sa Diyos ay patuloy daw niya itong ginagawa o patuloy niyang gagawin. At ang sabi dito, no, ang sabi niya, patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala. Ibig sabihin, hanggang sa dumating ang matagal na nating hinihintay, no? Walang iba kundi ang pagbabalik ng ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. No, hanggang sa makamit na natin yung gantimpala na sinasabi rito ni Pablo, no? Na ipinangako sa mga hinirang, no? Sabi nga ni Pastor Robic, no? Yung chosen, no? Tayong mga chosen, no? Sa mga taong sumampalataya. Ito po ay walang iba kundi yung ipinangakong buhay na walang hanggan, no? Buhay na walang hanggan sa kaharian ng ating Panginoon, na kung saan, no, ang sabi nga po, wala nang pagtangis, wala nang pag-iyak, no? Wala nang pagdurusan, no? Ang gusto po kasi iparating sa atin ni Apostol Pablo dito, no, sa sulat niya dito sa mga taga-Pilipos ay yung pagpapatuloy ng kanilang commitment, no? Tayo sa panahon po na ngayon bilang mananampalataya, yung pagpapatuloy po ng ating commitment sa Panginoon, no? Para sa paglilingkod sa Panginoon, no? Tulad niya, no, nabubuhay daw siya sa bawat araw na naghihintay sa tawag na iyon, no? Kaya po ang tanong po mga kapatid, paano kung dumating na ngayon ang ating Panginoon, no? Yung ating tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo? Ang tanong, handa na ba tayo, no? Handa na ba tayo? Ang tanong, nagkaroon ba ng growth, no? Nagkaroon ba ng bunga? Nagkaroon ba ng paglago ang ating buhay bilang mananampalataya? Nagkaroon ba tayo ng commitment sa paglilingkod sa Panginoon, no? Kaya po mga kapatid, meron pong istorya sa Bible, no, sa Gospel of Matthew, no, nung isinumpa ng Panginoong Hesus yung puno ng igos, no, yung fig tree, no, kinurse ng Panginoong Hesus yung fig tree, no. That time na nagutom si Jesus at nakita niya yung puno ng igos, no, yung fig tree na napakaraming dahon. Napakaraming dahon. Nung that time nagugutom siya, no, naghanap siya ng bunga. Pero ni isa, wala siyang nakitang bunga, no? Puro dahon. Minsan daw po, mga kapatid, merong mga mananampalataya na katulad daw ng fig tree. Napakaraming dahon, pero walang bunga. Kaya po mga kapatid, naririto po tayo, no, ang bawat isa sa atin para magpaalalahanan, no? Minsan daw po kasi yung isang mananampalataya dito sa loob ng church, kapag daw po sila ay nasa kanila, yun daw po mananampalataya ay iba kapag narito sa loob ng church. Kapag sila po ay nasa kanilang workplace or nasa kanilang school, sa kanilang bahay, ay para daw silang ibang tao. Mga kapatid, yun daw pong performance natin dito sa church ay para daw pong mga dahon, no? Yun daw pong performance natin dito sa church ay parang magiging masasayang kung ang buhay natin sa labas ng church ay hindi tayo namumuhay bilang Christ-like character, no? Kaya po mga kapatid, ang totoong battleground natin ay nasa labas ng church, no? Kaya habang ginagawa ko nga po itong message na to, no, parang bigla akong naisip, no? Tinanong ko yung aking sarili, sabi ko, para ba akong fig tree na puro dahon lang, walang bunga, no? Kaya ako po ay napadasal, no? Kaya po mga kapatid, tanungin po natin ang ating sarili. Sino ba tayo sa loob ng church o sino ba tayo sa labas ng church? Nakikita po ba natin yung ating commitment sa Panginoon o nakikita ba natin yung ating bunga, no?
Namumuhay ba tayo bilang Christ-like character? No? Nagiging blessing ba tayo sa mga katrabaho natin? Nagiging blessing ba tayo sa mga classmates natin? Nagiging blessing ba tayo sa kapamilya natin? Nagiging blessings ba tayo sa kapwa mananampalataya natin? No? Kaya po mga kapatid, pwede tayong mag-reflect, no? Tanungin natin ang ating sarili. No? Importante, no? Kaya nga ang tanong kanina, kung ang dumating na ba ang ating tagapagligtas ngayon, ay handa na ba tayo? No? Kaya po, purihin po natin ang Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Well,